Nung bandang alas 3 po ng hapon na yun, gumuho po yung basurahan. Nung gumuho na yung unang pagguho, ang dami-dami pong taong nakasama dun sa pagguho. Tapos, yung mga nakasama dun sa guho na yun, nagsigapangan na sila kasi nakikita nila sa likod nila na guguho uli. Tapos, nung gumuho na yung pangalawang guho, yung kasama na yung 3 bulldozer doon. Ang dami-dami talagang nakasama doon, pati mga kamag-anakan ko nandun kasama sa pagguho na yun. Siguro po, sa tansya lang namin, siguro ang patay na nasa loob ng natabunan, siguro hindi lang 50 piraso na tao sa dami namin na nangangalahig dyan sa landfill. Iyon po, yung butaw na yan ngayon, kasi ang gusto mangyari ni Foreman, yung ibabayad niya sa mga, kaya kasi babayaran daw ng 30,000 bawat isa. May nakuha na 4 na patay. Ang gusto mangyari ni Foreman, yung galing din sa namumulasi ang ibabayad niya. May butaw kami, 20-20 araw-araw ang butaw. Hanggat hindi namin natatapos bayaran yung mga nag-claim na pamilya, hindi matitigil yung butaw namin. Pero kung tutusin, linggo-linggo nagbubutaw kami ng 30. Ang laki-laki na ng pondo namin dyan sa kanila. Tapos yung patakaran nila hindi talaga magandang patakaran nila. Kaya ako nagsalita kasi gusto ko rin na mabago yung patakaran nila kasi kung saan yung delikadong lugar doon nila pinapatapon. Alam naman nilang ang dami-daming tao na nangangalahig dyan. Yung dalawa na nakuha daw, taga dyan lang sa Pintor. Tapos ang karamihan na natabunan, taga Musliman, karamihan talaga taga Payatas. Mayroon, yung si Panot, nandun, ewan ko lang kung nakuha na kasi sabi nila hindi pa doon nakukuha. Yung mga nakuha na, sabi putol ulo na lang ang nakuha, hindi naman daw makilala na. Nung mga nakaraang naggumuho din yung tambakan na yan, lagi kasi gumuguho yan. Yung pangalawang guho, kasi yan, pangatlo na yan. Yung pangalawang guho may natabunan din noon. Pero binaliwala lang yun. Ang ginawa din nila, sinuruan ng basura. Parang tinabunan lang nila yung ano na yun, yung naguhuan. Hindi nila sinabi na may namatay. Ano, yung tipping kasi nila, mataas na sobra ang basura. Sobrang taas na ng basura nila. Kaya nag-landslide dahil madulas yung walang liner na nasasandalan yung basura eh. Sobrang tarik ng basura. Tapos masikip ang tipping. Eh ang bigat-bigat ng bulldozer. Tapos yung mga nagasuro pa dyan na bulldozer, tatlo-tatlo sabay-sabay sila. Ay, sigurado talaga, sobrang dami. Kahit tanungin pa yung operator ng bulldozer. Kasi yung operator na pangatlo, na hanggang ngayon niya, na nakukonsensya siya kasi may mga tao daw na nanghihingi sa kanya ng, "Kuya, tulungan mo kami." Ang ginawa niya nga, imbis na, pinapasok niya sa loob ng bulldozer niya yung tatlo na scavenger, pinapasok niya sa loob ng bulldozer. Kaya yung bulldozer niya pag nakuha, nandun yung tatlong namumulasi sa loob. Kasi tinulungan niya eh, naawa siya eh. Tatabunan na lang nila para ayaw nila na kasi ipamidya yan. Hindi nga nila pinapapasok dyan ang midya eh. Oo, para hindi mabilang. Kahit tao, bawal. Ang tao lang na nandun ngayon yung mga nagkiklaim talaga. Kahit naman mga opisyalis dyan, walang boses pag sinabi ni Foreman na ganun ang gawin, ganun. O biro mo, anong sinabi ni Foreman daw sa mga opisyalis? Mula ngayon, pag may natabunan, may naguhuan, tatabunan na lang, babayaran na lang natin ng 30,000. Anong yun, hayop lang? Na hindi nila kukuhanin?